Mga bro, mukhang tuloy-tuloy talaga ang suporta ng Amerika sa pagpapalakas ng ating maritime forces. Ayon kay US Ambassador to the Philippines Mary Kay L. Carlson, sobrang saya niyang i-announce na may bagong 140 million pesos funding mula sa US State Department's Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs o INL para tulungan ang Philippine Coast Guard. Ang pondong ito ay nakalaan para sa pagpapalakas ng operational strength at maintenance capabilities ng PCG, isang hakbang na magpapatibay lalo sa kakayahan nating protektahan ang ating karagatan at mamamayan. Ang inisyatibong ito ay US Coast Guard-led, ibig sabihin, hindi lang tayo bibigyan ng kagamitan, tutulungan din tayong magpatibay ng mga sistema, training, at operational practices. Sa madaling sabi, hindi lang pansamantalang suporta, kundi pang matagalang partnership na layong gawing mas modern, mas efficient, at mas resilient ang ating Philippine Coast Guard. Kung iisipin mo, malaking tulong ito lalo na ngayon na ang PCG ay nasa frontline sa West Philippine Sea. Habang tumitindi ang tensyon sa rehiyon, bawat dagdag sa ating logistics, equipment, at maintenance capability ay malaking hakbang tungo sa mas matatag na maritime posture. Ang 140 million pesos na pondo ay maaaring magamit sa pagpapaayos ng mga barko, pag-upgrade ng communication systems, o pagsasanay ng mga tauhan para sa mas mabilis at maayos na response sa anumang sitwasyon, mula search and rescue hanggang maritime law enforcement. Sa mas malaking larawan mga bro, ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng US at Pilipinas na patatagin ang Free and Open Indo-Pacific Strategy. Ang ibig sabihin nito, gusto nilang siguruhin na ang ating mga karagatan ay bukas, ligtas, at malaya sa anumang course of control.